Malakaw mi karon mo tumig dagat. Mga onward dito sa mga seafoods lang ba niya. Pagkaw man manguli mi dayon. 2 hours ang biyahe namo. So naa nami diri sa naglingkod na mi sa sakyanan, no? At sa likod naman nandun si Yuta. Ayun, may kurtina ng ating kaloob-looban natin sa sakyan. Yan si Kuya. Naghanda siya ng CD para makinig ng sounds, music. Ayan si ating ina, Inang Reyna. Mipa. Punta na kami sa aming travel. Family travel. Si Dudong nasa likod. Yan, ayan. Sa kanila yan, hindi yan sa akin. Wow. Sugoy. Kuya ko nito na. Ana tanukan sila. Wow, mina yun. Wala, tingnan nyo ang dagat ng Japan. Ayan, ang galing diba? So this is totoo kayo. Ang ganda ng beach. Sus, Ginoko. Ayan, dito na kami. Layo ng parking. Ha? Nice na. Nice na hako tugi. Yu kento hara dasanai de mixai. So di ara natakaron sa resto. Muna kami ayan, kain muna kami. Nag-order siya ng curry. Si Kuya naman yan ang order niya. At ako naman is gusto kong kumain ng ano. Gusto. Nama. Kinhason ba? Kita. Yun akong order. Sashimi. Mga onda ninyo. Ngayon, magbili muna kami ng grocery dito sa baba ng restaurant. Pang ano yan, pampasalubong. Kinto? Kimono rin dyan. Wala naman bibigyan. Ayan, mamili tayo. Dahil wala naman tayo mapapibigyan dito. Hatse, bita-bita sila na. So, karoon na namin din sa dagat. Ha? Dagat. Tapos, picture lang. Masko, to taho ganyan na eh. Kasi project nila sa eskwelahan yung picture kung saan siya nanggaling, ng punta yun. Ang lakas ng hangin oh. Ang ganda ng inuupo, ang ganda. Oh my god, ang sarap na maglakoy-langoy. O diba? Sungoy papakimo. Ha? Oh, Indian ay? Mina ayan na, may camping car doon. Ayun yung sasakyan namin. Oh, sarap ng hangin kahit ba init, nasa 30 degrees, pero pag nandito ka sa dagat mo, Cairo mangulit na daw. So ayan, naglagay ako ng malamig dito. Malamig to sa liig. Kaya ayun, uwi na tayo kasi marami pang gagawin sa bahay dahil kumain na kami doon sa restaurant kanina. Nagkaon yung ganun sashimi. Iba-iba yung order ng mga bata. Dami nag-barbecue dito. Ayan, dami nag-barbecue.
Miso, Mino, tayo mo. Hello mga inahan, welcome back ulit sa ating vlog. Then kahapon, di ko na natuloy yung vlog natin kasi napagod kami kahapon. Ngayon ko na lang ito itutuloy para maging okay yung vlog natin. So ngayon dito sa amin is 1 week yung aming bakasyon. Mula pa, nasabi ko na ba ito sa ating vlog sa ating yesterday? Na mula pa nung 10 is 6 days kaming holiday dahil sa araw ng mga patay dito. Ubong ang tawag. So, ayun. Lunes na ngayon. Continuing vlog tayo. Then, bukas, August 13 is yung araw ng pupunta kami sa sementeryo. Magsisindi kami ng kandila doon. Parang sa atin din sa Pinas. Pero, hindi kami magdadala ng mga pagkain. Yung flower lang. At yung sengko, kandila, ganun. Tapos inumin para ilagay dun sa altar ng dun sa puntod yun. Then yun, instead na bukas namin i-celebrate kasi usually naman talaga is bukas yung celebrate dito ng pagkatapos pagka may pamahiin kasi dito, susunduin yung mga parang kaluluwa sa pupunta kami sa sementeryo, magdasal kami doon. Then susunduin daw namin yung mga kaluluwa pauwi dito sa bahay, isasama daw namin pagkatapos namin magdasal. Then pagka tapos namin magsundo doon sa mga espiritu ko, no, yun ang pamahiin kasi nila yan dito, Buddhism kasi sila. Then, pagkatapos nun, may kunting salo-salo kami dito sa bahay. So, bukas sana yun. Ngayon lang namin gagawin. Kasi si Kuya is, uuwi siya bukas ng mga alas 7. Dahil may practice sila. Napakahiktik ng schedule ng aming ulitaw, ng aming anak. Hindi pwedeng mag-absent daw kasi may daw sila laban, sabi ng teacher. Ngayon pala naman nangyari yan kasi nag-change sila ng teacher ba? Ng athlete, ng teacher sports nila. Then last year, nung first year and second year siya, okay lang naman yung schedule. Sa 13 is talagang uwian, walang practice yan. Ewan ko ba kung bakit sa teacher nila ngayon is bakit na tinaon pa dito sa dito talaga sa araw ng pagsama-sama, ayun, pagsalo-salo. Then, ayun, wala tayong magagawa. Ngayon namin i-celebrate. Pero, pupunta kami kaming 4 bukas, pupunta kami sa sementeryo. Si Kuya, nauna na siya ngayong pumunta ngayon sa sementeryo, magdasal siya doon. Kasi uwi siya madaling, hindi naman madaling, maaga siya bukas. So, yun lang ang aking chika bell sa inyo. Ayun. Dito, pamahiin nila dito. Dito, ayan, sa bawat bahay-bahay dito, ayan. Diba na may nakasabit dyan? Na ganyan, yung bilog na yan, ayan. Yan daw yung pamahiin dito na yung mga kaluluwa sa tuwing ubong, sa tuwing kalag-kalag sa amin sa Bisaya kasi. Araw na mga patay sa Tagalog, diba? Kasi uuwi daw yung mga espiritu, mga kaluluwa, patalandaan, ayun, para matandaan daw nila yung bahay nila is magsasabit ng ganyan, oh. May apelyido yan. Hindi apelyido, basta yan, parang siya, bilog, diba? Parang balon. Yan yung palatandaan ng mga kaluluwa. Ito yung bahay pala daw nila. Diyan sila uuwi. Ayun, yung mga pamahiin ng mga Hapones talaga is kakaiba. Different culture talaga tayo, no? Yan yun. Mga bahay-bahay dito may nakasabit na ganyan. Yan. Mga pamahiin nila. Hindi nila pwede isnabin yung mga pamahiin nila. Parang tayo din. May pamahiin. Kaya kung kayo nide.
Karon may buntag di ami dress garden ay. Harvest. Ha? Muti ko na. Asta no mukti kiwa. Sasangi no nangay sa kasasangi dani. Nagdamo ako kanina tignan niya mga inday ang aking dinamo. Grabe. Ayan oh. Mula dyan hanggang doon. Kaya dyan bisa rin. Ayan. Yung aming cucumber wala na malapit na matapos. Yan mga inday. Magandang umaga sa inyo dyan. Buhay dito sa amin, sa aking life. Buhay sa aking life. Life is buhay. So, ayun. Nag-harvest lang tayo ng mga gulay. Ayan, kasi yung kamatis natin sobrang pulang-pula na. Kailangan ng pitasin. Kasi pag hindi natin yan pitasin, malata na siya dyan. Sayang lang. Then, ayun. Panoorin nyo lang ako, nakakapagod ang garden, nakakapagod talaga as in, grabe. Pero ang ginagawa ko lang naman dyan is harvest and magdadamo. Pero ang nagtatanim dyan, si ama ang nagtatanim. Ayun. Ang sarap ng kamatis dahil, oh, yung mini tomato, ayan, parang grapes lang siya na sobrang tamis. Parang prutas lang yung lasa ng aming kamatis. Kasi may sekreto dyan. Yung biyanan ko pa dati, tinuro niya kay Amang Hari na ganito ang para tumamis daw yung kamatis pag nag-garden ka. Yung balat ng palay, basta balat ng palay na hinarvest, ilagay dyan sa ibabaw ng kamatis. Ayan. Nakain ko yung green. Ang asim, ang pait. Green na kamatis. Maasim-asim. Ayan. So, nalalapang pa more. Sikreto yun ng biyanan ko. Pag may magtatanong sa kanya kung anong sikreto ng kamatis, bakit daw matamis, tinanong siya dati ng mga kasama niya sa garden. Hindi sinasabi. Ewan ko kung bakit. May secret kasi biyanan ko dati. Parang protas. Oh my God. Skusi, chichay na tuta. Dikay na sa turbe. So, karon mga inahana na may balay. Huwag ko'y buraday kay. Ting pawisa. Oh, kite. Nya. Nagpilit ko sa kainit ba. Grabe ang init. Hindi pa kami kumain. Wala pang almusal. Wala pang luto. Yung kanin naman kasi. Inano ko na. Naka-alarm. Nakaset kasi yung kanin dito. Naka-timer ba. So, ayun. Okay na siya. Ulam na lang. O, diba? Magbihis mo na ako mga inday, no? Kaya grabe, kaya init ba? Hindi kaya. Huwag muna kayo manood sa aking pagbibihis, ha? Baka makakita kayo ng iba. Char! Makakita kayo na hindi ka nais day, enough ko muna ng camera, no? Sabihin nyo, ala, ano yun? Crocodile? Char! Mag-brahma na tayo, no? Para hindi halata ba? Na ano? Ano? Ay, nako. Malapit na. Next? Tawag nito. Next day is na namin.
sa 16, umpisa na ng work. Tapos na ang maligayang araw. So, ayun. Magbihis muna tayo, no? Tulog pas manoy. Noy! Noy! Ukite. So, mado agi kara, nichuso na tuwari kara. So, kuki irikai. Na. Ukite. Okay. Gagawa tayo ngayon ng hapon ng mga inday. Ng talong na gagawin natin pizza eggplant. Ayan. First, ang procedure nito is pakita ko sa inyo how to gawa. So, ayan. Ang ganito ang paggawa ng pizza eggplant. Ayan. So, prituhin muna natin siya. Ayan. Pagkatapos ito, lagyan natin ng mga abubot yung ating eggplant. Ayan. So, magprito muna ako ha. So, ayan, malapit na matapos itong ating eggplant. Ayan, malambot na siya, no? So, ganito lang ang pagkagawa ng sarap ng talong namin. Ito yung mga talong namin na ang lalaki talaga, day. Tignan yung mga talong namin. Sobrang laki. Tignan nyo. Ito yung harvest namin kanina. O, diba? Isa kadangaw, day. Sus, kung bibilhin mo ito, day, magkano na? So, ayan na. Kunin na natin siya. Patiwisin muna natin ang mantika, no? Para malaglag yung mantika niya ba? Para hindi tayo maka-avoid ng oil sa katawan. Ayun. Lagay natin dito. Ayan. So, ang gagamitin natin ngayon, itoppings natin sa ibabaw ng eggplant is atchal. Itong harvest namin kanina na tomato, cheese din yan. Then, ito. And then, gagamit tayo ng pizza sauce. Ayan. So, gagamit din tayo ng salt and pepper. Ayan. So, ang gagawin natin lalagyan natin siya ng konti, as in konti lang para maglasa ba, para may siya, malalasahan natin yung salt and pepper. Then, ngayon, maglalagay tayo ng, nakahugas ako ng kamay kanina, no, before tayo gumawa ng ganitong iklabush. Then, lahat to made in my garden. Ayun. So, ayan, tomato. Napaka-delicious nito mga inday. Kung may talong kayo sa bahay niyo, tanim na talong, gawa kayo nito. Iprito lang nyo naman. Prito lang to. Unahin nyo prito, tapos lagyan ako anong gusto nyo i-toppings. Then, ayan. O, diba? Tapos, maglagay tayo ng sauce. Oh! So, 8時に27分に着くんだって。だから、俺だったら Ayan, tapos lagyan na natin itong ating sauce.
Ayan, ganyan lang ang paglagay natin. Oh. Ayan, ubusin na natin to kasi konti na lang siya. Minsan lang namin to nakakain dito. Once a year kasi pag may ano kami harvest, so sobra-sumobra na yung mga talong namin. So gumagawa kami ng paraan kung paano ang ibang putahe ba. Then lagyan natin ng cheese. O diba? Ito yung cheese natin na turokiro. Para cheese talaga to siya. Para talaga to sa pizza na cheese. Ayan o. So, kumain na natin dahil huwag natin mag-enar ito. Okay. Hindi naman ito para ano, benta. Kami lang naman kakain. Tapos malinis din ang aking kamay. So, ayan na mga inahan. Prepare na tayo ng hapunan. Ito ang ating i-oven na siya. I-oven natin tong ating eggplant pizza. Talong na pizza. Oh. Saan ka hanap niyan? Ito yung ating oven toaster. Oven. Tapos, ayan. Lagyan natin dyan. So, mamaya na natin i-preheat muna natin siya ng mga ilang ano lang minuto. Then ngayon, yung sa harvest namin kanina, marami kaming harvest kanina. Mga gulay, kung saan-saan na lang nakalagay. So, ito yung ating na-harvest na mga ampalaya. Ampalaya, tomato, cucumber, yung dahon ng tawag nito? Ninjin, carrots. So, ngayon, inom lang tayo ng tubig, ha? May atsal pa pala dito. Kumpleto kami sa mga Ricardo sa garden, day. Pag summer, ganito, nakakaano ako sa mga gulay dahil hindi na ako bibili. Ang binibili ko na lang is yung ulam na lang. Kaya, super saya lang dahil marami tayong blessings galing sa garden. Then, ginagawan ko ng paraan kasi kung hindi natin gawan ng paraan yung ating mga hinarvest, sayang din siya, malalanta, matatapon lang, 'di ba? Halos kadalasan ng mga kapitbahay namin dito nagagarden day. Kadalasan ng mga kasamahan namin sa mga kapitbahay namin nagagarden. So wala kang mapagbigyan ng mga gulay mo kundi i-frozen, yung mga cucumber pino-frozen ko. Lahat kung ano makikita frozen kasi pag winter wala kang may mga gulay mabibilan kaya lang super mahal, no. Grabe ang mahal. Alikot natin, no, pasensya na, ha. Then ngayon i-oven natin tong ating pizza nas at nagprito din ako ng talong. O puro talong party tayo, dai. At ang ating dilagyan natin ng yakiniku tare. Yung ating tawag natin, neto, tikman natin kasi masarap daw sabi ni Amang Hari. Yung ganitong, marami kasi kaming talong, day, ang lalaki pa, day. Kaya gawin na ng paraan. So, ayan, itadakimasu. Sarap. Sarap. Ang sarap siya, day. Ang taba, ang sarap ng lasa ng talong namin. Parang, ano lang siya. Sauce na lang katapat, ulam na. Ay, ang sarap, day. Panalo, sobrang sarap. So, ngayon, medyo, ayun, tikman muna natin ang ating pizza eggplant na talong. Pizza eggplant pa talong, padubli na day, oy. Girls like me, I like a magnet to